Binabati kita, napanood mo na naman ang paborito mong panoorin bago matulog na nakakatakot na American Horror. Ang pangalawang pelikula sa seryeng Asterisk Final Destination, bilang pinakamahalagang sumunod na pelikula sa serye. Hindi lang nito binago ang loika ng una, kundi nagbigay din ito ng pinakamararahas na kamatayan sa buong serye ng Asterisk Final Destination. Partikular na ang eksena ng pagputol ng ulo sa elevator ay hango sa totoong nangyaring aksidente sa elevator sa Houston. Ginamit ng direktor ang 11 araw para isara ang ilang milya ng highway. Inilahok ang mahigit 100 tunay na sasakyan at mahigit 20 stunt driver para sa wakas ay maikli lang maging ang 70 segundong eksena ng aksidente sa sasakyan. At ang bawat paggulong ng sasakyan na inyong nakikita ay talagang may stunt actor na nakaupo sa loob ng sasakyan na nagsasapanganib ng buhay para sa pagkuha ng eksena. Ang script naman ng pelikulang ito ay mula pa noon. Kakatapos lang magsulat ng Asterisk Butterfly Effect Asterisk ang dalawang itong mga Asterisk Dark Horse Asterisk na manunulat na personal na gumawa nito. Sama-sama nating susuriin ang klasikong pelikulang ito na napapanood ko na ng maraming beses. Kung gaano karami ang mga detalye na hindi ko napansin. Simula ng pelikula, si Kimberly, ang bidang babae, ay nagpapahinga sa kanyang bahay nang makita niya nang hindi sinasadya sa telebisyon ang Flight 180. Balita sa unang anibersaryo ng pagbagsak ng eroplano. Sa tingin ng host, ang pagbagsak ng eroplano noong nakaraang taon ay isang aksidente lamang. Ngunit ang panauhin naman ay naniniwala, kung aksidente nga lang. Ang 7 pasaherong nakaligtas. Bakit isa na lang ang buhay ngayon? Masyadong nakakapagtaka iyon. At ang taong tinutukoy dito, kaibigan, si Alex Brown, siya mismo ang nag-iisang babaeng nakaligtas sa unang pelikula, si Claire. Pero ang dahilan kung bakit buhay pa si Claire, hindi dahil nadaig niya ang kamatayan, kundi dahil ikinulong niya ang sarili sa isang ospital na pangsikolohiya na may makapal na sapin ng mga foam padding. Naramdaman ni Kimberly ang antok matapos niyang manood ng balita, at pagkatapos ay mahimbing siyang nakatulog. Kinabukasan, nag-outing si Kimberly kasama ang mga kaibigan niya, dahil kakakukuha lang niya ng lisensya, at mga bata pa ang mga kasama niya. Bilang isang ama, hindi siya mapakali, matapos siyang magbili ng maraming dapat tandaan, nang dahil dito lang pinakawalan si Kimberly. Pero kakaalis lang ng sasakyan, nang mapansin ng ama ang tumulong langis sa sahig. Kaya naisip niyang tumawag para magpaalala. Agad na nakarating si Kimberly sa toll gate. Isang biglaang preno ng baguhang driver na ito, ay nagpatawa sa mga kaibigan niya. Nagulat si Kimberly, isang matandang babae pala na nagtitipon ng mga lata. Kaso, napunit ang kanyang bag. Nagkalat ang mga lata sa daan. Hindi sila nagpatinag, diretso lang ang takbo nila sa highway. Pero hindi pa sila nakakalayo, sa katabing bus ng paaralan. May narinig silang isang napakasamang tunog, sunod-sunod na banggaan, sunod-sunod na banggaan. Nakaramdam si Kimberly ng malas, kaya binuksan niya ang radyo sa sasakyan. Pero ang naririnig pa rin, ay ang balita tungkol sa unang anibersaryo ng pagbagsak ng eroplano. Balita. Alas 8 ng gabi ang paggunita sa mga biktima ng pagbagsak ng eroplano. Lyrico, nagmamaneho ako sa highway papuntang impyerno. Ang kakaibang lyrico nito, ay mas lalong nagparamdam ng pagkabalisa kay Kimberly na balisa na nga. Bigla na lang may isang mayamang nagmamaneho ng sports car, na mabilis na pinapadyak ang gas, na nagtangkang makuha ang atensyon ni Kimberly. Pero ang nakita lang ng lahat ay ang pagiging corny niya. Habang pinagmamasdan ng isang driver ng truck na lasing, at ang isang espiritual na binata na mabilis magpatakbo ng sasakyan. Automatikong sinuyod ni Kimberly ang seatbelt niya, nang biglang tumawag ang tatay niya. Pinagpahinto siya nito at sinabihan na tingnan ang gasolina, at sumunod naman si Kimberly. Balak niya sanang pumasok sa ramp, pero may isang truck na may karga ng kahoy, ang bigla siyang pinigilan. Kasabay noon, may isang makulit na bata. Gamit ang 2 larwang sasakyan, ginaya niya ang pagbangga ng mga ito. Nakita ng kaibigan ang kakaibang kilos ni Kimberly, kaya naman sinimulan siyang aliwin at huwag masyadong kabahan.
Ngunit hindi nila alam na ang isang cage ng bakal na nakahawak sa kahoy ay biglang natanggal. Ang pulis sa likuran ay nais sana itong lapitan para magpaalala. Ngunit hindi sinasadyang natapon ang kape. Agad na napakamot ang pulis dahil sa init. Ngunit nang itaas niya ang kanyang ulo, ang nahulog na kahoy ay nasa harapan na niya. Oh my God! O sige, balik na tayo sa pinag-uusapan. Si Kimberly ay hindi pa rin nakaka-recover. Yung matandang nagtitinda ng basura ay muling kumatok sa salamin. Sunod, ang mga lata ay nahulog sa sahig. Eksaktong-eksaktong kapareho ng nasa panaginip ko kanina. Agad na binuksan ni Kimberly ang radyo. At ang pinapatugtog doon ay, ang balita nga pala tungkol sa unang anibersaryo ng pagbagsak ng eroplano. Pagkatapos ay change ang istasyon. Tumugtog ulit ang kantang Highway to Hell. Dahil sa matinding hindi magandang kutob, hinarang ni Kimberly ang kanyang sasakyan sa kalsada. Balak niyang pigilan ang aksidente sa sasakyan. At ang eksena ay nasaksihan ng isang pulis na umiinom ng kape. Nang tanungin siya ng pulis, diretsahang sinabi ni Kimberly ang tungkol sa aksidenteng nakita niya sa panaginip. Ngunit ang ganoong kabaliw na paliwanag ay hindi naman posibleng paniwalaan ng pulis. Ang mga driver na napahinto ay nagsimulang magpatunog ng kanilang mga sungay dahil sa inis. Sinabi ng pulis sa ilan na bumalik muna sa sasakyan. Pagkatapos kung makapagtanong ng maayos ay papayagan ko na kayo. Ngunit ng mga oras na iyon, biglang dumaan ang truck na may lamang kahoy. Sinabi ni Kimberly sa pulis, iyang truck na iyan ang papatay sa ating lahat. Kailangan nating pigilan agad iyon. Kumalma ka nga, bakit ba hindi mo ako pinapakinggan? Oh my God! Hindi makapaniwala ang pulis sa nakita niya. Dali-dali siyang bumalik sa sasakyan para humingi ng tulong. Samantalang si Kimberly naman ay nakakita ng nakasulat sa karatula. Naging 180 ito. Mabuti na lang at mabilis ang pulis. Nailigtas niya si Kimberly mula sa kapahamakan. Pero ang tatlo niyang kasama sa sasakyan. Pero lahat ay pinatay doon mismo. Mabilis na bumalik ang mga pulis sa istasyon. At iniulat ang nangyari. Nang tapat sa hepe. Sabi ng hepe, sa mga driver na napahinto, ang pinakamaswerte ay ang mayamang iyon. Ang mayamang ito ay si Alvin. Nanalo sa loto noong nakaraang mga araw. Nakaligtas na naman ako sa aksidente sa sasakyan ngayon. Isang taong napakaswerte. Kaya naman naging sentro ng atensyon siya ng iba't ibang media. Kaya personal na pinangasiwaan ng hepe ang pagkuha ng salaysay kay Alvin. Samantalang ang mga pulis naman ay kinapanayam ang ibang nakaligtas. Lalo na si Kimberly na mayroon daw pakiramdam ng kamatayan. At prangka rin si Kimberly. Detalyadong inilarawan niya ang kanyang panaginip noon. Alam naman niya na ang sinabi niya ay talagang kalokohan. Pero tinanong pa rin niya ang lahat, kung alam ba nila ang 180 air crash noong nakaraang taon. Pero ang nakamotorsiklong itim ang balat, pagkatapos, ay hindi man lang ito pinansin. At sa halip ay inakala pa, na mga kwentong hindi kapanipaniwala ang mga ulat tungkol sa mga nakaligtas sa eroplano. Wala lang yan, isang pagpapakitang gilas lang ng istasyon ng telebisyon para sa ratings. Kung ikukumpara kay Kimberly na baliw-baliw. Mas paniniwalaan syempre ng lahat ang sinabi ni Old Black. Pagkatapos ay kanya-kanyang alis na sila sa istasyon ng pulis.
Ngunit hindi nila alam na magbabayad sila ng malaking halaga dahil sa kanilang kamangmangan. Nakarating naman sa istasyon ng pulis ang ama ni Kimberly, at isinama na siya pauwi. Pinapakalma ng ama ang anak na babae. Ngunit ang mga sinabi ni Kimberly ay muling nagparamdam ng pag-aalala sa matandang ama. Mahal, ayos ka lang ba talaga? Hindi pa tapos ang lahat. Hindi ko alam kung naubos na ba ang swerte ni Alvin sa loto. Ang unang sinapit ng kamatayan ay itong maswerteng bigla ang yumaman. Napakakawili-wili ng ilang detalye rito. Ang manika sa pasilyo na naapakan niya ay kulang na sa kanang mata. Parang direktang pahiwatig ito sa kahihinatnan ni Alvin. Pati na ang pagtapon niya ng spaghetti sa bintana, na walang modo na pag-uugali, ay magiging dahilan ng kanyang pagbagsak, at ang magnet sa ref na hay. Eksaktong nahulog ang isang titik na H, at ang hugis ng H ay parang hagdan. Ipinahihiwatig na siya ay mababagsakan ng nahulog na hagdan at mamamatay, at ang mga natitirang titik sa ref ay eksaktong bumuo ng salitang eye o mata. Napakatalino talaga ng disenyo rito. Si Alvin na walang kamalay-malay ay naglagay ng mga pansit na may magnet sa microwave. Tapos ayun, pinagmasdan niya ang bago niyang mamahaling relos. Pero pagkakuha pa lang niya ng singsing, may sumabog na spark sa microwave. Automatikong inabot ni Alvin ang kamay niya. Pero nasabit ang relos sa drain, at lalong umiitim ang usok sa kawali. Doon na tuluyang nagpanik si Alvin. Plano niyang patayin ang apoy gamit ang basang tuwalya. Pero aksidenteng, natapon niya ang nag-aalab na kawali, at mabilis na kumalat ang apoy. Naisip niya na ang dami pa niyang pera na hindi nagagastos. Kaya naman nagpumilit si Alvin, gamit ang buong lakas niya. At sa wakas ay nakuha na niya ang kamay niya. Pagkalabas niya, agad niyang kinuha ang expired na fire extinguisher. Ngunit hindi pa man gaanong nagagamit, ay tuluyan ng sumablay ang fire extinguisher. Dahil nalalamon na ng apoy ang pinto ng silid, wala siyang nagawa kundi ang tumalon sa bintana, at habang bumababa siya sa bintana, isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay. Muli na namang nakaligtas si Alvin. Nang makabawi siya sa pagkagulat, dali-dali siyang umakyat sa hagdan. Ngunit ang hagdan ay nasabit sa ere dahil sa kalawang. Ang swerte naman. Grabe ito. Agad itong naging balita. At ang mga nakaligtas ay nalaman din ang pagkamatay ni Ivan. Nalaman ni Kimberly. Tama nga ang hinala ko. Samantala, ang pulis naman sa kabila ay tila naniwala na rin sa sinabi ni Kimberly. Gamit ang intranet ng istasyon, gamit ang intranet ng pulis, matagumpay niyang nahanap ang detalyadong impormasyon tungkol sa 180 air crash. Nakasaad sa mga impormasyon na nagtago ang bidang lalaki sa unang parte ng pelikula sa loob ng ilang buwan sa kanyang tahanan. Sa wakas, hindi ko na napigilan at lumabas ako. Tapos nabagsakan ako ng nahulog na bato at namatay. Si Kimberly noon, ganon din, nahihirapan ding makatulog dahil sa pagkamatay ni Alvin. Biglang may dumaan na sasakyan sa labas ng bintana, at ang anino ng puno na natatamaan ng ilaw ng sasakyan ay biglang naging hugis ng 2 kamay na multo. Napakasindak na pangyayari. Lalo pang ginambala ang kalooban ni Kimberly. Kaya binuksan niya ang kanyang computer, at naghanap sa internet ng mga balita tungkol sa plane crash noong nakaraang taon. Agad niyang napansin ang pangalan ni Claire, ang nag-iisang nakaligtas sa eroplano ng Alex Brow, na kusang isinugod ang sarili sa mental hospital. Gamit ang pangalan ng ospital, madali nang nahanap ni Kimberly ang eksaktong address. Mag-uumaga pa lang, agad na siyang nagmaneho papunta roon. Sinabi sa kanya ng tagapangasiwa rito, para respetuhin ang kahilingan ng pasyente. Ang mga bisita ay hindi dapat magdala ng anumang matutulis na bagay, kahit panulat man o hairpin. Pati na ang mga kuko ay dapat nabilugan. Mabuti, maaari mo na siyang puntahan. Teka lang. Mapanganib ba siya? Sa pangunguna ng administrador, sa wakas,
Nakarating sila sa isang pasilyo.